Oo, Diba? no. Tanggap muna tayo ng live pa bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan na makabayang grupo kinundena ang banta at aggression ng China sa West Philippine Sea. Alamin natin yan kay Archie Amado. Radyo Agila Live Report! Yes, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Chinese Embassy sa lungsod ng Makati ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield Movement upang kondenahin ang ginagawang pagbabanta ng mga opisyal ng China sa ating mga opisyal na ipinagtatanggol ang ating kasarinilan sa West Philippine Sea. Kabilang din sa kanilang isinisigaw ang patuloy na ginagawang pangharas at pambobomba ng water cannon sa ating mga mangingisdang Pinoy at mga sundalo na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Layunin anya ng kanilang kilos protesta ang ipanawagan ang pananagutan ng China at ipakita ang patuloy na pagtutol ng mamamayang Pilipino sa patuloy na agresyon sa ating soberanya. Ayon kay Giselle Albano, convener at spokesperson ng Filipinas Do Not Yield Movement, ang pambubuli ng China sa WPS ay hindi lamang paglabag sa international na batas, kundi tahasang pananakot sa sambayan ng Pilipino. Anya kung hahayaan ito, magiging normal na lamang ang paninindak ng China sa ating mga sundalo at mga mangingisdang Pilipino. Magugunita na patuloy ang palitan ng mga maanghang na pahayag sa pagitan ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, mga senador at mga opisyal ng Chinese Embassy sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea, kung saan pinag-aaralan na rin ng Senado na irekomenda sa Pangulo na ideklarang persona non grata si Chinese Embassy Deputy Spokesperson na Go Wei dahil sa panibagong Facebook post ng pagbatiko sa kanilang mga senador at kay Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tariela. Archie Amado para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Yan, maraming salamat Archie. Kuya